Well, continuation niya ng kanyang tambaluslos, no? Na pinag-usapan natin almost 2 years ago. Dito natin unang pinag-usapan yun tambaluslos. Correct. Yung sabi ko, that will define the next years. Tatatak na yan. Ating political landscape. Paano yan yung pinakamasama na pwede mong sabihin sa isang individual, yung tambaluslos, no? So ito ay continuation lang nun. Kaya siya tambaluslos dahil sa ganito, no? Ang strategy niya, sabi ko nga kanina, change the narrative. It's not about me, it's about you. Kayo ang mga corrupt, no? Kahit na disalaw yung aking bilyon na intelligence at saka confidential fund, kayo may problema, mas malaki ang inyong ninanakaw. So binaliktad niya, changing the narrative, no? Pero yan, mas rallying the troops. Rallying the troops, yung mga KOJC, yung mga DDS, yan yung kanyang kinoconsolidate, no? Ikalawa ay nagtatanim siya ng binhi. Paano, sino ba naman ang anti-corruption? Ang hindi anti-corruption? Sino ba naman ang hindi anti-dynasty? Naman, so, for a broader movement, for a broader coalition, no? Na hindi directly Duterte, hindi directly China, pero mga issues na pwedeng sumama yung mga ibang mga tao na hindi necessarily pro-Duterte at saka pro-China. So, sineset niya yung template, no? Sineset niya yung template for a movement, no? Anti-corruption, anti-dynasty, no? Pero hindi automatically anti-Duterte at hindi anti-China, anti-Marcos, no? Yun yung sineset na template. Tingin ko doon niya dadalhin yan. Dahil alam niya, ang depensahan ng sarili, hindi sapat yung troops nila. Hindi sapat yung loyalists nila, no? Lalo na yung mga pinapatawag na people power ni Harry Roque, medyo isang platitong Manila ang sumama. So kailangan nilang baguhin yung strategy.